Yan, magandang araw sa lahat, 'no, ay pagpapatuloy lamang ulit ito ng ating nasimulan na talakayan sa ikatlong module, 'no, sa pagpoproseso ng impormasyon para sa komunikasyon. At ang linggo na ito ay nakalaan para sa ikatlong ugat, 'no, tungo sa pagbuo ng kaalaman, 'no, ang pagbubuod at pag-uugnay ng impormasyon, 'no, bilang kasanayan, 'no, sa pagpoproseso ng impormasyon. Kaya ang presentasyon na ito ay makakatulong sa dalawang mahalagang kasanayan na ito sa inyong gawain ng pangangalap ng impormasyon. No, ang klase ay kasalukuyang nagsasagawa ng video review hinggil sa mga advokasiyang pangwika, no, mula sa mga tekstong binasa ninyo, no, paano nyo nagamit ang kasanayan ng pagbubuod, paano nyo nagamit ang kasanayan ng pag-uugnay. Siguro yung ibang grupo ay nasa ikatlong proseso na, no, mula sa mga nakalap na impormasyon at gamit ng pagbabasa at pananaliksik mula sa mga hanguang batis, no, ay pinagsasama-sama na ninyo ito, pinag-uugnay-ugnay para makabuo kayo ng isang malayuning lagom ng teksto o kaya ay interpretasyon ninyo sa teksto. Mga sumusunod na presentasyon ay magbibigay ng mga mungkahi kung paano mapapaghusay yung kasanayan sa pagbubuod, mapaghuhusay ang kasanayan sa pag-uugnay, no, tungo, no, sa para maging mapisa yung ikaapat na ugat, yung ating kasanayan naman sa pagsusuri. Tatalakayin naman natin ito sa susunod na pagkikita. Kaya simulan na natin ang panibagong kaalaman sa pagpoproseso ng impormasyon para sa komunikasyon. Batid na ng lahat kung ano ang gawain ng pagbubuod, no, napakarami ng danas ang ninyo o ng mga mag-aaral para sa kasanayan ng ito, no, sa simpleng pagbubuod ng talakayan sa klase, no, ano pa sa mga tekstong binabasa, no, o anumang uri ng panitikan na binabasa ninyo, batid ng lahat na nagagamit nyo yung kasanayan ng pagbubuod. No, ang description ng pagbubuod para higit na maintindihan, no, ang pagbubuod ay isang pamamaraan ng pag-uulit ng mga salita, no, ng bumabasa, no, sa kanilang sariling akda, no, gamit ang sarili nilang pananalita, no, na isasagawa iyon, no, sa kasanayan ng pagbubuod. No, ang konsepto ng pagbubuod ay mahalagang matutunan, no, sa ComFil, lalo na kayo ay dumaraan, no, sa mga gawain ng pananaliksik, kasi ito ay nauugnay, no, sa kasanayan ng pagiging lehitimo at may kredibilidad kahit papaano yung impormasyong nakakalap, no. Nakakatulong ito para mas mapatatag ang inyong sinasagawang pag-aaral. May iba't ibang anyo ng pagbubuod, no, na nakabatay ito sa kakayahan ng isang mag-aaral o ng isang individual, no, sa kanyang paraan ng pangangalap ng impormasyon. Maaring napakahaba, maaring ilan naman ay higit na paborito, no, yung ilang pahina lamang o yung maikling version ng isang teksto. No, ang proseso ng pagbubuod ay medyo sensitibo pa rin, no, yung gawain, kasi nangangailangan ito ng iba yung pagpapakahusay o husay, iba yung pag-iingat upang makapaghatid ng tama at wastong impormasyon, no, sa mga ibang tao o ibang mag-aaral na sasangguni ng bagong bersyon na ginagawa ng tagabuod. No, ang mga sumusunod na salita ay dapat isalang-alang para kahit papaano mabigyan natin ng nararapat na kasanayan ang pagbubuod. Una, yung focus sa mahalagang punto o detalye. Ang pagbubuod ay kailangan, no,
magtuon lamang sa mahalagang punto. Pag sinabing punto, detalye, no, mula sa original na teksto. No, ang mga layunin nito ay masiguradong ang mahalagang impormasyon lamang ang naipapahayag, no. Ang mahalagang impormasyon lamang ang nabibigyan diin, no, para mas mabilis, no, at malinaw ang pag-unawa sa teksto. Kalawa, dahil ito ay buod, no, inaasahan na higit na maiksi sa orihinal na teksto. Ang isang buod dapat ay maikli yung magiging resulta ng material, no, kasi layunin nitong ilahad mismo, no, yung sa pinaka simpleng paraan upang ang ideya at ang impormasyon ay maipakita yung esensiya, no, ng pagtitipid ng oras, pagsisikap ng mababasa na mapanatili yung halaga ng teksto, na sana hindi magkulang kahit ikaw ay nagpapaiksi, no. Ikatlo, mas mataas na antas ng pag-unawa, no, yung paggawa ng buod ay nagpapakita ng kakayahan ng isang individual, no, pagdating sa pag-unawa, na dapat niya hindi lamang niya naunawaan yung original na teksto, kundi na ipoproseso niya pa sa kanyang pag-iisip, no, yung sariling pagpapakahulugan mula doon sa pananalita ng may akda, no. Dapat maipakita ng tagabuod na mas malalim na kakayahan ng pag-iisip, yung critical na antas ng pag-iisip, no, yung kakayahan niyang sumuri o suriin ang impormasyong nakalap. Tapos ikaapat, dapat ito ay tumpak, no. Ang isang epektibong buod, no, ay dapat na tumpak sa paglalarawan mismo, no, sa original na teksto. Sabihin, dapat nitong maipahayag ang mga pangunahing mensahe o ideya nang hindi nagdadagdag, no, nang hindi nagpapalit ng kahulugan na mula sa original na impormasyon. Kapag ikaw ay nagbubuod, no, hindi ka pwedeng magdagdag pa ng mabulaklak na impormasyon na hindi naman nabanggit dun sa pinasang teksto. Ikalima, no, organisado. Mahalaga na organisado ang pagbubuod, no. Ang impormasyon ay kailangan ilahad sa isang organisadong paraan. Pag sinabing organisado, sistematiko, lohikal yung paraan para maging madaling basahin, pangalawa, madaling sundan, pangatlo, naging maayos, no, malinaw ang ideya, pangapat, napapadali syempre yung pag-unawa sa mensahe, no, gamit yung ginawang buod. Kaanim, objektibo, no. Ang pagbubuod dapat maging objektibo, ibig sabihin hindi dapat ito maglaman ng opinion mo o personal na interpretasyon ng tagabuod. Pangunahing layunin ay lamang ay maging tapat ka, no, sa paglalarawan sa original na teksto o neutral, no, neutral. Ikapito, mapanghikayat, no. Sa ilang pagkakataon, no, maaring kailangan maging mahikayat yung buod, lalo na kung layunin nito ay akitin, syempre yung akitin talaga, no, yung makuha o mapukaw ang interes, no, ng mambabasa na basahin ang buong teksto. Kaya nagkakaroon ng paglalagom. Ito ay nagagawa sa pamamagitan syempre ng mga pangunahing detalye na magpapalakas sa interes o motibo ng mambabasa, no. Ikawalo, anyo ng estruktura ng pagbubuod. Sa isang buod ay dapat sumunod sa tamang estruktura. Kailangan itong magkaroon ng malinaw na simulain na nagpapakilala sa tekstong binabasa, no, lalong higit sa ideya, sa mensahe, sa kontekstong inilarawan ng binabasa ninyo, no. Ang
strukturang tinatawag na iyan ay yung chronological na anyo, yung simula, gitna at wakas. No, sa simula dapat maging malinaw, maipakita doon pa lang nakapupukaw na dapat yung atensyon ng mambabasa. Sa katawan, no, alam na natin, pagkatawan, ito yung naglalaman ng mga mahalagang punto, no, at maaari na dito din yung mga sanhi at bunga, problema, mahalagang mensahe, kaisipan ng teksto. At wakas, syempre, yung nagagawang rekomendasyon, konklusyon, no, ito yung nagsasara sa buod. Yung pagkakaroon ng tamang struktura ay nakakatulong para maiparating yung mensahe ng maayos sa tagabasa. No, sa kabuuan ng ating pag-unawa sa pagbubuod, ulit ito yung kasanayan na naglalayon ka na ilahad yung mga mahalagang impormasyon, no, mula sa isang orihinal na teksto na masyadong mahaba, masyadong detalyado, sa patungo sa isang maikli o maiksi, tumpak, organisadong paraan na may layuning maging objektibo at kung kinakailangan ay mapaghikayat din. No, halimbawa, no, ito yung original na teksto, paki-screenshot. No, halimbawa, binanggit ni Jacamos 2024, no, ang panukala na tanggalin ang Filipino bilang asignatura sa kolehiyo ay nagdulot ng matinding diskusyon sa akademikong komunidad. Maraming eksperto at guro ang naniniwala na ang Filipino ay mahalaga sa pagpapalakas ng pambansang identidad at paglinang ng kritikal na pag-iisip sa mga mag-aaral. Ang paggamit ng sariling wika sa pagtuturo ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa at koneksyon sa mga aralin at nagtataguyod ng pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan ng bansa. Sa makatuwid, ang pagtatanggal nito sa curriculum ay isang hakbang na maaaring magdulot ng pagkawala ng pagkakakilanlan at pagkakahati ng lipunan. Yung mga naka-bold, no, ayan yung mahalagang detalye. Dapat kahit papaano ay maisama mo iyan sa gagawin mong lagom. Ulit, hindi ka magdadagdag ng sarili mong interpretasyon. Ikaw ay nagamit lang ng sarili mong pananalita na mapapanatili yung original na ideya o impormasyon mula sa original na teksto. Maikli, no? Mas maikli siyempre yung version ng buod kaysa sa original, no? Ito yung version naman ng buod. No, sa pahayag ni Jacamos 2024, ang pagtatanggal ng Filipino bilang asignatura sa kolehiyo ay nagbunsod ng mainit na debate sa mga guro at eksperto. Pinaniniwalaan na ang wika ay mahalaga sa pagpapalakas ng pambansang identidad, pag-unlad ng kritikal na pag-iisip at pagpapahalaga sa kultura. Ang pagtuturo gamit ang sariling wika ay nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa sa mga aralin at koneksyon sa kultura ng bansa. Ang pagtanggal sa asignaturang ito ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa pambansang pagkakakilanlan. Tapos, period. No, ganun lang ang gawain na kasanayan ng pagbubuod. Simple lang. No, sunod, ano naman ang pag-uugnay? No, pag-uugnay-ugnay. No, para sa layunin ng komunikasyon, no, mahalaga din natin maipakita ang ugnayan ng mga impormasyon mula sa nakalap. No, ang ugnayan madalas, no, yung mga impormasyon kasi na nakukuha natin, masyado silang abstract, no. Kaya para sa iba, maraming nahihirapan na maintindihan ang mga impormasyon. No, dapat ay ang pag-uugnay ay ito yung proseso na pagdudugtungin natin yung abstract na iyon, yung iba't ibang ideya, iba't ibang impormasyon upang mas makabuo tayo ng mas malalim na pag-unawa. No, sa pag-uugnay, no, ipinapakita dito yung relasyon, yung koneksyon ng mga konsepto, nagiging malinaw yung kahulugan at kabuluhan ng impormasyon. Yung kabuuan mismo ay nakakatulong sa pagbuo ng bagong pananaw o interpretasyon.
No, upang makita ang ugnayan ng mga impormasyon, kailangan ma-i-picture natin sa ating isipan. Ang impormasyon ba ay may pagkakatulad, may ugnayan, may pagkakaiba, may pagkakasunod-sunod ba, may proseso ba, may sanhi at bunga, may problema, may solusyon at iba pang pag-uugnay-ugnay. No, ang mga sumusunod na salita ay mahalaga, no, sa kasanayan na ito. Una, pagpapalalim ng pag-unawa. Sa pag-uugnay, no, diba, gaya na nabanggit ko, iba-iba yung impormasyon. Nagiging mas malalim, syempre, ang pag-unawa sa isang paksa, no, dahil ipapakita mismo ng gawain na ito yung koneksyon, relasyon ng mga ideya na nakakatulong para mas malalim yung pagsusuri, no, hindi nagiging mababaw yung kaalaman na nakukuha natin. Pagbuo ng mas malaking larawan, no, ang pag-ugnay-ugnay ng impormasyon ay nagbibigay na kakayahan na makita, no, yung kabuuan o mas malaking larawan. Pag sinang malaking larawan, kabuuan ng isang konsepto. Sa pamamagitan niyan ay mas naunawaan yung kalagahan ng bawat bahagi, no, kung paano ito makakatulong, makakadagdag, no, sa pangkalahatang pag-unawa. Ano pa, pag-uugnay-ugnay ng ideya, wala nang ibang pag-uugnay-ugnay kundi yung mensahe, yung ideya, no. Pag-uugnay-ugnay ay koneksyon ng mga ideya na mahalaga upang maipakita kung paano magkakatugma-tugma, paano nagkakaroon ng ambagan, no, ng mga konsepto sa isa't isa. No, pag-uugnay kasi ay nagbibigay linaw dapat sa konsepto, no, dapat maging dahil ito ay may koneksyon, nagiging mas organisado yung impormasyon, nagiging madali yung pag-unawa ng mababasa. No, pagsusuri, yung proseso na ito ay dapat maging masusi, yung pagtingin, no, yung pagsukat ng kalidad ng impormasyong nakakalap, no. Pagiging mapanuri sa kalidad ng impormasyon ay nakakatulong sa paglalatag ng mga ebidensya, ng mga kaugnayan ng mga impormasyon sa bawat isa, no. Nakakatulong din ito para maging organisado o logical ang pag-uugnay-ugnay, no. Ikalima, kailangan din maipakita yung paraan ng paghahambing, no, para mapakita yung pag naghahambing, di ba, yung pagkakaiba, yung pagkakatulad, no, sa pagitan ng mga impormasyon na nakakalap, no. Doon mas magiging malinaw yung konsepto na ipapakita yung kahinaan, kalakasan, no, positibo, negatibong epekto ng mga impormasyon, no. Upang higit na maunawaan, no, yung mga nabanggit kong konsepto sa pag-uugnay-ugnay, inumumungkahi yung ilang paggamit ng mga graphic organizer, no. Maliban sa nagagamit ito, no, sa pag-unawa sa binabasa at sa pagsulat ng ibang teksto, mabisa rin yung mga graphic organizer na maipakita yung ugnayan ng mga impormasyon. Ilan dyan sa mga pinakagamitin lamang yung aking pinili para sa presentasyon na ito, no. Sinikap ko maghanap ng mga sample ng graphic organizer. Pwede niyong gamitin ito kapag kayo gumagawa ng pag-uugnay-ugnay ng konsepto, no. Paspasan lang yung ating pagpapaliwanag. Bago natin bigyan ng paliwanag yung graphic organizer, no, bigyan muna natin tuon yung dulog sa pag-uugnay-ugnay. Una, palitawin ang pagkakatulad at pagkakaiba, no. Ang dulog approach sa Ingles, no, pwede mo itong magamit kapag ikaw ay nasa kasanayan ng pag-uugnay-ugnay bukod doon sa mga graphic organizer na mamabanggit, no. Ang paghahambing ay isang mabisang dulog upang may pakita yung pagkakatulad at pagkakaiba ng mga magkaibang konsepto. Sa pamamagitan yan, nagiging malinaw yung naunawa na mabasa ang
ilang sa mga katangian no ng mga impormasyong nakakalap. Ano pa yung limitasyon na ipapaliwanag. No, ang paggamit ng ganitong dulog ay nakakatulong para mas malalim ang pagsusuri no sa aspeto ng isang paksang tinatalakay. No, yung pagkakatulad naman ay um, pagkakatulad at pagkakaiba ay napakahalaga no sa nakasanayan sa pag-uugnay-ugnay. Halimbawa, no, yung paksa natin ng wikang Filipino bilang wikang panturo at asignatura. No, sa pagkakatulad, no, ang wikang Filipino bilang asignatura ay bilang panturo ay parehong nagsusulong no ng pwedeng ilagay nyo dyan, pareho silang nagsusulong ng pagpapalaganap ng pambansang identidad at nagpapalalim ng kaalaman sa kultura, sa kasaysayan ng bansa. Kung pagkakaiba naman, pwede naman ilagay dyan kung bilang asignatura nakatuon ang Filipino sa pagtuturo ng tinuturo sa Filipino, wika, gramatika, panitikan. Samantala ang bilang wikang panturo, ito ay nagagamit no sa pagtuturo ng iba't ibang asignatura. Pwedeng magamit ang Filipino sa matematika, sa kasaysayan, sa siyensya o agham. Nagiging mas accessible na maunawaan ng mga mag-aaral yung konsepto ng isang asignatura gamit ng wikang Filipino na madalas nagaganap yung pagtuturo ng gamit ng wikang Filipino sa elementarya. Kalawang dulog, tignan na ang sistematikong relasyon. No? Gaya na nabanggit ko kanina, ang lahat anumang gawain ng pag-uugnay ay sistematiko dapat ang pamamaraan dahil ito ay mahalaga para mas magkaroon ng koneksyon yung mga impormasyon, no, yung may konektado yung mga impormasyon sa isa't isa sa pamamagitan ng ng dulog na ito, no, na papagbuti, nagiging mas buo na unawaan ang paksa. Paano ang halimbawa naman no, ng pagiging systematical sa relasyon mula dun sa ating paksa. No, ano ba yung magkakatulad? No, 'di ba? Yung wika, pagtuturo, pagkatuto, no, pagkakakilanlan, no, ay pwedeng magamit iyan o ugnayin yan hinggil sa wikang Filipino no, bilang isang mahalagang instrumento sa pagpapalaganap ng edukasyon. No, bilang wikang panturo, no, inugnay ito sa pagkatuto ng mag-aaral sa pamamagitan ng malinaw na pagpapaliwanag sa mga konsepto. No, kailangan mula dun sa mga salitang ginamit ko, kailangan paliwanag niyo iyon para kahit paano maipakita yung pagiging sistematiko. No, asignatura, iugnay ito sa pagpapalakas ng kaalaman no, bilang panitikan, no, bilang disiplina. No, madalas ginagamit sa pagpapaliwanag na sistematiko yung mga konsepto na makukuha nyo sa tekstong binabasa. Yan, nasa ikatlo na tayong dulog, no, paggamit ng koda, no, o ng coding mula sa mga instrumentong ginagamit at statistika. No, yung proseso na ito, dahil gagamitin mo yung code mula sa instrument or statistic, no, magkakaroon kayo ng pagtatala, no, pagbibigay ng kategorasyon mula sa mga nakalap na impormasyon para mas mapadali yung pagsusuri no, at pagpapakita ng datos. Ang paggamit ng mga coding o statistika ay tumutukoy para kahit paano magbigay ng mas konkretong ebidensya para sa pag-aaral. Sa coding, di ba, sa isang pananaliksik tungkol sa epekto ng paggamit ng Filipino bilang wikang panturo, maaaring gamitin ng coding upang maging kategorasyon no, sa mga sagot ng mga guro at ng mga mag-aaral. Halimbawa, gumawa kayo ng survey. Yung coding nyo, mas pinapadali ang pag-unawa, mas napagpapalalim ang kaalaman o kaya kabaliktaran ng mga nabanggit. No, sa statistical naman, no, ito yung mga datos no, mula sa survey na dapat ay mabigyan ng pagsusuri yung mga porsyento
ng mga mag-aral na mas naiintindihan nila yung aralin sa wikang Filipino kumpara sa Ingles, sa pagbibigay ng mga ebidensya na sumusuporta sa mga argumento na mas epektibo yung paggamit ng Filipino bilang wikang pagtulong. No, ang mga dulog na iyan ay nagbibigay ng sistematikong paraan sa pag-uugnay-ugnay ng mga impormasyon upang makatulong sa mas makabuluhang pag-unawa, no, sa pag-ugnay o pagpoproseso ng impormasyon. Yan, gaya na nabanggit ko, yung mga susunod na graphics organizer pwede nyo gamitin sa pag-uugnay-ugnay ng informasyon. Yung KW chart, no, ginagamit yan upang matukoy kung ano ang alam, know, gustong malaman, what to know, matutunan, learn, hinggil sa paksa. Halimbawa, K, alam ko na ang Filipino bilang wika pambansa. W, gusto kong malaman kung paano ito ginagamit bilang wikang panturo. Learn, natutunan ko na ang paggamit ng Filipino sa pagtuturo ay nagpapalalim ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga konsepto. Yan yung Venn diagram. Ipinapakita ang pagkakaiba ng dalawang bagay. Halimbawa, marunong ba kayo gumamit ng Venn diagram? Yung paghahambing at pagkakatulad, no? Yung pagkakaiba yung dalawang hiwalay na hindi nasasakupan ng bilog. Yung pagkakatulad naman yung nagtagpo, no, sa space o bahagi ng bilog. Gaya ulit sa paksa, pagkakatulad, siyempre pareho silang nagtataguyod ng pambansang identidad, no? Pwede pagkakaiba dyan bilang asignatura, no, tinuturo ang struktura sa wika. Sa pagtuturo naman, ginagamit yung pagtalakay ng iba't ibang aralin, no? Yung story sequence, no, para yan sa pagsasayos ng pangyayari sa tamang pagkakasunod-sunod, no? Pwede mong ilagay dyan yung pagkakatatag ng Filipino bilang pambansang wika, o kaya pagsasama-samahin yung mga curriculum base sa hinggil sa Filipino. Mga debate ukol sa pagtatanggal sa Filipino bilang asignatura, ano pa mga panawagan para pamanatili ang wikang Filipino bilang wikang panturo o sa sequence. Story ladder, yan naman ay ginagamit upang mailarawan ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Yan, pwede kang gumawa ng ladder mula sa unang hagdanan, yung paggamit ng Filipino sa mga paaralan. Pangalawang hagdanan, pag-usbong ng mataas na antas ng pag-unawa, no? Pangatlong hagdanan, paglaban ng panukalang tanggalin ng Pilipino sa kolehiyo. Siguro sa dulo, no, pagtuloy sa pagsusulong ng wikang Filipino sa edukasyon. Pwedeng yan. Timeline, ipinapakita yung pangyayari, no, sa chronological na pagkakasunod-sunod. Siyempre yung mga taon, no, 1935, di ba, deklarasyon ng wikang Filipino bilang wikang pambansa. 1974, pagpapatupad ng bilingual edukasyon. 2013, pagtatanggal ng Pilipino sa kurikulum ng kolehiyo. 2018, panawagan sa pagpapanumbalik ng Pilipino sa kolehiyo. Parang mula doon sa timeline, no, di ba, nagkaroon kayo ng pagbubuod ng kasaysayan ng wikang Pilipino bilang asignatura. Story pyramid, yan yung paglalagom ng kwento o impormasyon sa mas maikling anyo. Halimbawa, gagawa ka ng pyramid, no, yung may nandiyan yung mga salita gaya ng Filipino, wikang pambansa, pagtuturo ng asignatura, dudulot ng kritikal na pag-iisip, mahalaga sa paglinang ng kulturang Filipino at iba pa. Yan, susundan nyo lang yan, story pyramid. Flow chart, yung ipinapakita yung pagkakasunod-sunod syempre ng flow ng proseso. Halimbawa, pagpapatupad ng patakaran ng pangwika, paggamit ng Filipino bilang wikang panturo, pagtataya sa epekto ng pagtuturo ng Filipino sa pagkatuto, yung mga pag-usbong ng mga issue hinggil sa implementasyon ng pagtuturo sa wikang Filipino. Yan, concept map, no, para magbigay ka syempre ng
mga konsepto dapat ay nagkakaugnay-ugnay. Cluster map. Yan naman yung pinapakita yung mga ideyang konektado sa isa pang central na paksa. Nasa gitna syempre yung central na paksa. Tapos yung mga konektadong mga ideya. Halimbawa, central na paksa yung wikang Filipino. Yung mga konektado o yung mga tinatawag na sub-topics ay pwedeng asignatura, panturo, kultura, pambansang identidad. Example, cause and effect T-chart. Ginagamit ito para ipakita yung sanhi at bunga sa epekto ng sanhi at bunga o epekto sa taksang tinatalakay. Halimbawa, sanhi, pag-alis ng Filipino sa kurikulum, epekto pagbaba ng pagpapahalaga sa wika at kultura. 11, problem and solution chart. Para naman yan sa pagtukoy ng problema at posibleng solusyon. Problema, pagtanggal sa Filipino bilang asignatura. Solusyon, panawagan para mapanumbalik o mapalakas ang wika bilang wika ng edukasyon. Main idea and details chart. Ipinapakita dyan yung mga pangunahing idea tapos mga detalye. Pangunahing ideya, halimbawa yung mahalagang wikang Filipino sa edukasyon. Mga detalye, pwedeng yung pagpapalakas sa wika, kritikal na pag-iisip, sumasalamin sa kasaysayan, kultura, tumutulong sa identidad ng Pilipino, pagka-Pilipino. Organizational chart. Yan, nagpapakita naman yan ng struktura, hierarchy ng mga konsepto. Halimbawa, pangunahing konsepto ay yung paggamit ng Filipino sa edukasyon. Mga iba pang subkonsepto, yung iba, gaya ng nabanggit kanina, yung bilang asignatura, bilang wikang pantulong. Yan, grapikong pantulong sa pag-uugnay. Ang huli ay yung fact and opinion chart para ipakita syempre yung pagiging makatotohanan at opinion tungkol sa isang paksa. Fact, ang Filipino ay opisyal na wika ng Pilipinas. Opinion, mas mabubuti kung lahat ng asignatura ay turo sa Filipino. Opinion lang yan. Yung mga graphico organizer na nabanggit ay makakatulong yan sa pagbubuod, pagsusuri, pagpapalalim ng kaalaman tungkol sa pagpuproseso ng impormasyon. Ano din man dyan na pwede nyong gamitin ay nasa sa inyo. Para masigit ninyo ma-proseso na maayos yung ideya. Yan. Ang pagbubuod at pag-uugnay ay parehong mahalaga sa gawain ng synthesis. Ang synthesis ay isang anyo ng akademikong paraan ng pagpapakita ng kasanayan sa pag-uugnay at pagbubuod ng mga ideya mula sa iba't ibang sunggunian upang makabuo kayo ng isang malinaw at komprehensibong pag-unawa sa paksa. May tatlong pangunahing anyo ang synthesis. Karaniwang ginagamit ang explanatory, argumentative, at comparison at contrast. Ang lahat ng ito ay nasa mga kasanayan nung kayo ay nasa mababang antas ng pag-aaral. Kapag bumuo kayo ng synthesis, anumang gamit niyo ng anumang ang naging resulta ng gawain niyo ng pagbubuod at pag-uugnay, ito yung maaaring maging kalabasan ng output ng sinasagawa niyong pagpoproseso ng impormasyon. Paano nyo isusulat? Pwedeng explanatory, argumentative, at comparison at contrast. Pag sinabing explanatory or expository, yan yung uri ng synthesis o sulatin na naglalayon kang magbigay linaw sa isang paksa
sa pamamagitan ng paglalakip syempre ng mga impormasyon mula sa iba't ibang mapagkukunan, no? Ang pinakalayunin mo diyan ay maghatid ka ng malinaw na detalye para higit na maunawaan ng mga mamabasa nang wala syempreng halong personal o opinyon na o interpretasyon ninyo, no? Ito ay nagpapakita lamang ng mga mahalagang datos o impormasyon upang maipaliwanag yung paksa ng walang, sabi ni Mike Enriquez, walang kinikilingan, no? Binibigyang diin yung pagiging objektibo ng presentasyon ng sanggunian. No, argumentative naman, ito ay ginagamit upang mas buo o makabuo ka ng matibay na paninindigan, kasi argumentative paninindigan hinggil sa isang paksa, no? Sa ganitong uri ng sulatin, no, ang manunulat ay pumipili ng mga ideya, no, mula sa iba't ibang mapagkukunang suporta, no, ng kanyang ginagawang posisyon o proposisyon sa mga paksa. Malaga sa gawain na ito yung critical na pagsusuri sa mga datos, no, upang makabuo ng kapanipaniwalang agrumento, no. Ang layunin mo, no, para sa synthesis na ito ay kumbinsihin yung mga mambabasa, no, sa pamamagitan ng makatwirang mga presentasyon, ebidensya at pagsusuri sa impormasyon, no, para mas mapalakas syempre yung paninindigan mo bilang isang manunulat, no. Yung comparison at contrast naman, no, ay naglalayong syempre mayambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng ideya mula sa iba't ibang sanggunian upang mas mapalawak, maipaliwanag ang kanilang ugnayan, no. Layunin nito magbigay linaw kung paano nagkakaugnay, nagkakasulungat yung mga pananaw, no, na nagreresulta na mas malalim na pag-unawa sa paksa, no. Sa ganitong paraan na ipapakita ng manunulat ang mga koneksyon at kontradiksyon ng pamamagitan ng iba't ibang mga impormasyon, no. Nakakatulong yan para higit na mas sa mambabasa na maunawaan ang kabuuan na diskusyonan, no, sa nabubuong sariling interpretasyon. Yan. Ang pagbubuod, no, at synthesis magkaiba. Baka malito kayo. Ipaki-screenshot na lamang. Yan yung talahan na yan na pagkakaiba at pagbubuod, no. Self-explanatory na lamang iyan, no. Mauulit lang yung aking pagpapaliwanag. Yan. Tukuyin, no, gamit ulit yung mga emoji, tukuyin kung anong anyo ng synthesis yung ipinapakita sa bawat sample. Para sa una, no, sa maraming paaralan sa Pilipinas, ang wikang Filipino ay ginagamit bilang pangunahing wika sa pagtuturo. Ang paggamit nito ay naglalayong palakasin ang pag-unawa at kaalaman ng mga estudyante sa kanilang sariling wika at kultura. Ayon sa mga pag-aaral, mas mabilis na natututo ang mga estudyante kapag ang pagtuturo ay sinasagawa sa kanilang katutubong wika. Kasabay nito, pinapayaman ang bokabularyo ng mga mag-aaral at pinapalakas ang kanilang kakayahang makipagkomunikasyon sa iba. Ano yung emoji? Explanatory, argumentatibo, o pagkakaiba? Yan, explanatory. Nagpapaliwanag lamang siya, no? Sana naintindihan nyo kung paano ang pagpapaliwanag, no? Kalawang sample, ang paggamit ng wikang Filipino bilang wikang panturo at asignaturo ay mas angkop kaysa sa iba pang wika dahil pinapadali nito ang pagkakatuto ng mag-aaral, no. Ayon sa mga eksperto, ang paggamit ng Ingles bilang medium sa pagtuturo ay nagdudulot ng kalituhan sa maraming estudyante, lalo na sa mga nagmula sa mga lugar kung saan ang Filipino ay ang pangunahing wika.
Sa kabilang banda, ang mga nagsusulong ng Ingles ay nagsasabi na ito ay mas maghahanda sa mga estudyanteng global na kompetisyon. Gayunpaman, ipinapakita ng mga datos na ang pagtuturo gamit ng Filipino ay nagresulta na mas mataas na antas ng pag-unawa at akademikong tagapag-unlay. Kapag gumagamit ka ng mga citation, no, at nagpapatunay ka, no, bahagi iyon ng mga argumentatibong pagpapaliwanag. Gaya sa una, ito ay nagpapaliwanag lamang ng opinion, ang paggamit lamang ng Filipino sa edukasyon, no, walang sariling opinion. Sa ikalawa naman, dahil ito ay nagpapakita ng posisyon, ng mga ebidensya, mga suporta, no, ito ay naglalahad na kinikilala yung iba't ibang panig. Yan yung kaibahan ng argumento ko. Ito na, sa ikatlo na, no, ang paggamit ng wikang Filipino at Ingles bilang wika sa pagtuturo ay may parehong kalakasan at kahinaan. No, ang paggamit ng Filipino ay nakakatulong sa pagpapadali ng pag-unawa at pagpapalalim ng kaalaman ng mga estudyante sa kanilang lokal na kultura at kasaysayan. Samantalang paggamit ng Ingles ay nagbibigay ng kakayahang makipagkompetensya sa pandaigdig hanggang antas at naging daan upang mahasa ang mga estudyante sa pagdaigdigang wika. Ang pangunahing hamon sa paggamit ng Filipino ay ang kakulangan ng mga materyales na pang-akademiko na nakasulat sa wika, habang ang Ingles ay higit na maraming sanggunian, ngunit maaaring maging hadlang sa pag-unawa ng mga mag-aaral na hindi ito unang wika. Yan yung pinapakita dyan, yung paghahambing ng pagkakatulad at pagkakaiba sa mga aspekto. So, sa halimbawa na yan, nalaman ng kalakasan at kahinaan ng Filipino at Ingles bilang wikang panturo na nagpapakita ng matinding ugnayan at pagkakaiba. No, sana magamit niyo yung mga kasanayan ng synthesis, no, sa inyong pagpoproseso ng pagbubuod at pag-uugnay. Yan yung may 5 hakbang, no, pangunahing hakbang sa dapat sundin sa pagsulat ng synthesis, no. Limbawa niyan, ang unang hakbang ay yung basahin mabuti ang kabuuang anyo at nilalaman ng teksto, diba? Kailangan nating unawain na bawat sanggunian upang makuha natin ang makabuo tayo ng magandang buod at yung mahalagang ideya na kailangan natin sa ginagawang synthesis, na mahalaga yung masusing pagbabasa para mapanatili yung mahalagang detalye na sumusuporta sa inyong sinusulat. Halimbawa, doon pa rin sa ating paksa, no, wikang Filipino bilang wikang panturo at asignatura, no, basahin syempre natin yung mga artikulo o pananaliksik tungkol sa epekto ng paggamit ng Filipino bilang wikang panturo sa paaralan. Kalawa, gumamit ng pandama upang maisa puso at mailagay ng wasto, no, sa isipan ang mahalagang diwa. No, yung pagpapaliwanag naman sa ikalawa, no, kailangan nating makuha ang detalye upang mas mapanatili yung sa isipan ng yung mga punto na ipinahayag, no, sa mas malawak na pandama o mas malalim, no, ginagamitan ng siyempre yung mga senses ng tao at yung emotional na pagpapahalaga. No, habang binabasa natin yung ulat tungkol sa wika Filipino, damin natin yung mga punto, no, isalang-alang natin yung pagpapahalaga, paano pinagana ang puso, no, sa tekstong binabasa natin, kung ano ang nakaapekto ba sa mga estudyante o guro, no, sa kanila pang-araw ang pagkawala ng asignaturang Filipino. Ikatlo, isalang-alang ang 3 uri ng pagkakasunod-sunod, no, pumili ng tamang struktura sa pagsulat upang siyempre mas mapanatili yung daloy at organisasyon ng teksto. Yung sequential, pwede yan gamitin kung gusto mo pagsunod-sunod din yung mga ideya o hakbang. Chronological,
Ganun din naman, pag susunod-sunod yan, ang focus ay batay sa panahon o phenomena o pangyayari. Procedural naman yung pagkakasunod-sunod na tamang proseso, yung may mga hakbang una, ikalawa, ikatlo. No, kung sa paksa, no, kung susuriin natin ang pag-ulan ng paggamit ng wikang Filipino sa edukasyon, maaaring gumamit tayo ng mga chronological na pagkakasunod-sunod mula sa mga batas, no, tungkol sa pagtuturo ng wikang Filipino mula unang na proklema hanggang sa kasalukuyang patakaran. No, yun yung magandang sample. Ikaapat, maaari ding isalang-alang ang mga bahagi ng teksto. No, yung bahagi ng teksto, di ba? Nandiyan ang una, katawan at wakas. No, siguraduhin yung synthesis na ginagawa ay malinaw yung introduction, yung simula, yung katawan at wakas, para mas magabayan, no, yung mambabasa. Sa paksa ulit, no, pwede natin talakayin sa una yung kahalagahan ng wikang Filipino bilang panturo. Sa gitna, ilahad natin yung mga benepisyo, mga pagsubok nito. Sa wakas naman, pwedeng magbigay tayo ng posibleng rekomendasyon, no, ng pananatili ng wikang Filipino bilang wikang panturo at asignatura. Kalima, gamitin din ang pagpoproseso ng maayos na pagsulat sa teksto at sistematikong pagsulat. No, sa yugto na ito ng pagsulat, pwede kang gumawa ng mga draft, no. Kailangan may first draft, second draft, may pagre-revisa, no, hanggang sa upang matiyak mo yung maayos at organisado mong synthesis. No, pwede kang sumulat muna sa unang draft tungkol sa impormasyon na nabasa mo, tapos isama yung mga iba pang sumusuportang impormasyon mula sa iba't ibang sanggunian. Pagtapos, revisahin mo ulit upang masiguro mo may kaisahan, may kawastuhan ba yung nilalaman. Yan, mahalaga ang mga hakbang na yan para masigurado na buo yung isinasagawang synthesis. No, ito yung kasalukuyang ginagawa ng bawat pangkat. No, sana maisakatuparan yung mga tinalakay na kasanayan sa pagbubuod at pag-uugnay tungo sa mas malayuning komunikasyon. No, ang mga susunod na talakayan, no, yung pagsusuri at punong kaalaman ay sa susunod na araw na lamang. Yan. No, dito na natin tatapusin ang talakayan sa ikatlong hagdan o ng punong ugat ng ating pagpoproseso ng impormasyon. No? Maraming salamat sa mga dumalo online.